Hello guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagian nyo nakakasama at kakwentuhan dito sa ating mga videos. No? So, ngayong araw na ito ang pag-uusapan natin, paano nga ba tayo magpipresyo ng ating mga itlog at paano tayo magbibenta nito. So, ano yung distribution na dapat, outlet na dapat natin gagawin. So lahat ng yan pag-uusapan natin pagkatapos lamang ng isang maikling intro. Okay guys, maraming salamat. Welcome back dito sa ating video at thank you for tuning in. Katulad ng sinabi natin kanina, pag-uusapan natin paano nga ba tayo magpipresyo ng ating mga itlog, no? At saka paano tayo magbibenta, ano yung distribution outlet na pwede natin gawin sa pagbibenta ng ating mga itlog, no? So marami kasi nagtatanong guys, paano nga ba daw pepresyohan? Paano tayo nag-arrive dun sa presyo na meron tayo? At ang worry ng iba kung magnenegosyo sila ng ganito, ng RTL chicken, is may mahirap daw ba na magbenta? Paano ibinibenta yung mga itlog natin, no? So lahat ng yan kukwento ko sa inyo. Ito yung mga experience natin kasi mahalaga talaga bago ka magsimula ng ganitong klaseng negosyo, meron kang idea kung paano ito gagawin. So, unang-una, paano tayo nagpipresyo? Kasi dito natin malalaman o ma-justify yung ating investment. So, ang investment natin dito kasi hindi siya masyado maliit, no? Hindi siya ordinaryong investment. Medyo malaki ang investment. Kahit 48 heads lang yung inyong aalagaan, medyo mahal din yung ating investment. So, kailangan pag-isipan natin at paghandaan at dapat may projected income tayo at meron tayong projected expenses para malaman natin kung magkano yung ating kikitain sa ating negosyo na gagawin. So, walang pinagkaiba yan dito sa ating RTL chicken business. So, dapat alam natin magkano kikitain natin at magkano yung ating gastos para malaman natin kung magkano yung ating tutubuin sa ating pagbibenta ng mga itlog. No? So, yon. Paano tayo nagpipresyo? Kasi kanina sabi ko nga, ito yung basis kung kikita ba tayo o hindi, mababawi ba natin yung puhunan o hindi. So, unang-una, yung paraan namin ng pagpipresyo is nakadepende yan sa current market. No? So, ang market ng itlog is up and down ang prices. No? Para din yan bigas, para din yan ibang mga commodities. No? So, tumataas yan, bumababa, depende sa pangangailangan, depende sa demand at sa supply ng itlog sa market. So, ngayong mga panahon na ito, which is January, February, medyo mababa ang presyo. Kumpara dun sa November, December na medyo mataas ang presyo. Actually, mula September, October, November, December, mataas na yung presyo. Ngayong January, February, bumaba. So, syempre, nung leading towards Christmas season, medyo nagmahal ang presyo. At the same time, ang estudyante balik eskwela na, so pag mga ganyan mga panahon is nagtataas ang pangangailangan o ang demand ng mga customers natin sa itlog. So kapag mataas ang demand, medyo mataas ang presyo. So paano pinipresyohan? So kami, nagsusurvey kami ng market. So minsan pupunta kami sa mga palengke, tapos titingnan namin kung magkano yung prevailing prices. For example, ang small ay 220, ang medium ay 240, ang large ay 260, ang extra large ay 280, ang jumbo is 300. So example lang ito. So doon namin binibase yung prices sometimes, no? O kaya naman ay kung gusto namin na medyo maging competitive, kasi minsan may mga competitions na galing sa ibang lugar na, like for example, galing ng Batangas, kami nasa Mindoro, magbababa ng
presyo ang Batangas, gusto namin maging competitive doon sa prices na yun. For example, nagbaba sila ng 200 sa kanilang assorted. Kami, pwede ding magbaba doon sa presyo na kaya nilang na kayang ibaba. So you have to bear in mind na hindi laging competitive yung prices, no. So hindi ka laging kapag mababa ang presyo, ibababa mo rin yung iyong presyo kasi nakadepende yung presyo mo doon sa expenses mo din. So doon din kami nagbe-base ng pricing sa kung anong magkano yung ating expenses sa buong buwan. So kami ay halimbawa ina-add namin lahat ng expenses, tapos i-divide namin yon sa dami ng aming collection. Halimbawa, expenses namin ay halimbawa ay 50,000. So 50,000 isang buwan ang aming expenses. Tapos ang aming collected egg ng buwan na yan is halimbawa ay 13,000 eggs, no. So i-divide natin yung 50,000 sa 13,000 eggs. So per egg ang ating expenses umaabot ng 3.84 pesos, no. 3 pesos and 84 centavos. So idadagdag pa natin dito pala yung so 50,000, ito yung ating monthly expenses, tapos idadagdag mo pa dyan yung initial capital outlay mo, which is monthly is 38,550. So ang total is 88,550 yung expenses mo. Divided by mo ngayon sa 13,000 eggs collected in a month, meron kang 6 pesos and 81 centavos na expenses. So kung yun ang iyong expenses, dapat ma-recoup mo yung expenses na yon sa iyong pagbibenta ng itlog. So kung ikaw ay halimbawa ang presyo ng itlog sa market ay 7 o 7.50, yun na magiging price mo kung depende sa kung anong magkano yung gusto mo na idagdag na markup. So kami lagi namin binibase yung expenses doon sa aming monthly expenses, tapos i-divide namin yan sa numbers of eggs collected in a month, tapos magkano yung aming markup na gustong ilagay doon sa aming base na expenses. So halimbawa 900 ang collection mo ng egg every day times 31 o 30 days mo yan, meron kang 27,000 eggs collected sa isang buwan. So divided by mo ngayon yan sa 88,550. So ayan ang magiging prices ng itlog mo. So divided by 27,000 collected eggs. So 3 pesos and 27 centavos. Kung magbenta ka ng itlog ng 6 pesos, meron kang tubo. So for example, 6 pesos ang iyong benta ng itlog minus 3 centavos and 27 3 pesos and 27 centavos, meron ka ngayon tutubuin na 2.73 pesos per egg, no, sa isang araw, no. Times mo yan sa 30 days. So ang tubo mo sa isang manok sa isang araw is 81 pesos. So sa isang buwan. So i-times mo yan sa 600. So 81 pesos times 600, which is the dami ng iyong manok. Tutubo ka ng mga nasa around 40, 45, 48,000 pesos, no, sa isang manok. Sa isang 600. Not 600, sa isang 1,100 kasi 27,000 is calculated sa 1,100 na eggs, no. So tutubo ka ng mga nasa around ganyan, considering na ang expenses mo is nandun ka sa lower na 3 pesos and 27 centavos, no. So ganun kami mag-price ng itlog, no. So ngayon, paano ka magdi-distribute? Ang tanong natin is paano natin i-distribute? Napakahalagang tanong ito kasi kahit na sobrang dami ng itlog mo na naipuproduce araw-araw o buwan-buwan, hindi mo naman ito na-distribute na maayos, hindi rin magiging profitable ang iyong business. So mahalaga na bigyan natin ng pansin yung distribution. Paano tayo magdi-distribute? Unang-una,
kapag ka ganun karami na 1,100 o 1,000 heads ang iyong ang iyong manok at ang pinuproduce mo ay nasa around 27,000 eggs per month, dapat meron kang planadong distribution. So unang-una, pwede kang mag-distribute sa paligid ng barangay. Yung mga household, pwedeng ikaw ang distributor niyan, at pwede ka ring mag-distribute sa mga small sari-sari stores. No, kung 30 trays to 33 trays every day ka, so kinakailangan mo ng at least 30 stores na pwede mong pagbibigyan every day ng iyong itlog ng ang per store ay isang tray. So dapat din ang household mo nakakabenta ka dyan ng mga at least 15 trays every day, no? O kaya ay at least dapat na iibenta mo yung 33 trays mo o 30 to 33 trays every day. Kasi kung hindi, maistakan ka, magkakaroon ka ng backlog, at the same time hindi na magiging fresh yung mga itlog mo. Ikalawa na pwede mong gawin is basically kumuha ka ng mga magbibenta ng itlog para sa iyo, yung mga nagro-rolling ang tawag nila. Ito yung mga resellers na pupunta sa iyong farm para bumili ng mga wholesale, no? So kalimitan ang mga wholesaler na ito ay bumibili sila ng mga 30 trays, 50 trays up to 100 trays, no? So humanap ka ng mga ganitong distributor para na sa ganon mabibenta mo bulk yung iyong mga itlog at hindi ka mamumroblema sa distributions. Ikatlo na pwede mong gawin is humanap ka ng mga pwesto sa palengke, sa maraming mga tao na pwede mong paglagyan ng mga itlog o pwede mong pagbentahan ng mga itlog. Kasi kung wala ka niyan, walang malinaw na distribution, magkakaroon ka ng problema pagka mga ganitong mga season na medyo mahina ang bentahan ng itlog. So yun yung mga options na pwede mong gawin. Humanap ka ng mga sari-sari store sa paligid ng barangay, tapos ibenta mo yung mga itlog sa kanila, sa mga kapwa mo, sa mga kapitbahay mo palibot na ang barangay, pwede mo silang bigyan ng discount o kaya ay bigyan ng araw-araw na retail price na medyo mas mura kumpara dun sa merkado. At ikalawa is basically maghanap ka ng mga distributors, yung mga retailers, yung nagbabay-bay sa mga barangay at nagbibenta ng mga itlog sa mga sari-sari store. Ikatlo is basically yung sinasabi ko nga na maghanap ka ng pwesto na pwede mong pagbagsakan ng iyong itlog at doon mo ibibenta yung itlog. Ideally, ito yung dapat ay sa matataong lugar katulad ng palengke, katulad ng mga baraka, yung mga ganyan, Sunday baraka, tiangge, mga ganon, kasi mas mabilis maibenta yan. So yun guys, hindi pa kasama dyan yung mga hotel na pwede mong pagbagsakan, yung mga bakeries na pwede mong pagbagsakan. Yung mga yan pwede mo rin silang gawing kliyente, no? So yun guys, yun yung paraan ng pagpipresyo. At ikalawa yung distribution. So guys, kung nakarating ka sa dulo ng video na to at sa tingin mo ay ito ay kapaki-pakinabang, please like this video and isubscribe mo na rin yung ating channel kung ikaw ay sa tingin mo ay nakatulong itong ating video. Thank you so much. God bless and see you all sa susunod nating upload. Bye-bye!